Tahimik at mapayapa ang simbahan. Ang bawat tunog ng kampana ay tila paalala ng presensya ng Panginoon sa kalagitnaan ng katahimikan. Sa altar, nakatayo si Mary, mataimtim, nakangiti, at buong pusong nag-aalay ng serbisyo. Isa siya sa mga naglilingkod na hinahangaan ng lahat, hindi lang dahil sa kanyang galing, kundi dahil sa kanyang malasakit at kababaang loob. Tandaan ninyo, ang tunay na paglilingkod ay hindi lang nakikita sa gawa, kundi sa puso. Ang tapat na lingkod ay mananatiling matatag kahit walang nakikita, kahit walang papuri, at kahit pagod na. Salamat po, Panginoon, sa araw na pinagkaloob ninyo sa akin. Patuloy ko pong nararamdaman ang iyong pagmamahal. Sana, kahit sa maliit kong paraan, makasagot ako sa kabutihan ninyo. Anak, sabi ni Father Penny, napagaling mo raw maglingkod sa simbahan. Lahat ng gawain, ginapos mo ng kamiti, napakabain mo talaga bata, napaproud ka talaga, anak. Oo naman po, ma. Masaya po akong pag nakakatulong ako sa simbahan para lahat ng tawag ko sa pag-aaral, gawain mawawala. Kapag yan, anak, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi sinusulian ng pera at hindi. Pero sa bawat mabuting gawa mo, sigurado may kapalit at biyaya. At higit pa rin, mas ilalim ang pananampalataya mo. Hindi lahat ng kabataan ay layo mo. Oo naman po, ma. Pangako po yan. Hindi ko pinagpipilan. Gusto ko bang magpatuloy na magsilbi sa Panginoon. Alam ko kung darating ang panahon na hindi matulad. Pero handa po ako. Kapag kasama ang Panginoon, hindi po ako matatakot. Sa simpleng tahanan, umuusbong ang matibay na pananampalataya. Ang mga salitang binitawan ni Mary ay hindi lamang pangako, kundi paninindigan. Ngunit, ang tinitibay ng pananampalataya ay madalas sinusubok, hindi upang sirain, kundi upang patatagin. Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Mary sa classroom, humanga ang kanyang mga classmate at binungad siya ng papuri. Parang wala kang kapaguran. Paano ba nagagawa lahat? Baka may circuit ka ha? Sabihin mo nga, ilang oras ka natutulog? Sapat lang. Time management lang talaga. Kapag may pangarap ka, kakayanin mo. Hindi ka ba napapagod? Parang lahat umasa sa'yo. Napapagod din, pero minsan iniisip ko, may dahilan lahat ng ginagawa ko. Idol ka pa rin, Mary. Pang-motivational speaker ka na. Pero minsan, kahit kaya mo, tanong mo ba, gusto mo pa ba? Siguro, minsan, pero kailangan mo magpatuloy. Tama yan. Pero grabe ka talaga, Mary. School pa lang, ang hirap na. Tapos ito pa, ikaw na naman ang bida. Masaya ako may ginagawa. Kahit maliit na bagay lang, basta may nidudulot na kabutihan, ayos na. Mary, salamat ha. Ang bilis mong kumilos as usual. Kung lahat sana kasi dedikado mo, ang gaan sana ng trabaho. Walang anuman, Chair. Maski na rin ako may ginagawa. Lalo na kung sama-samang effort ito. Hala, baka next year, ikaw na yung tumakbo bilang SK. Hindi naman siguro. Mas okay na yung tahimik lang, pero kumikilos. Mas kailangan lang ng yung mga leader yung hindi naghahanap ng spotlight at saka yung may malasakit talaga sa kapwa. Tayo bukas ha, Digmas daw, sabi ni Father. Siguradong maraming mag-aalay doon. Tapos maging views pa nga siguro. Sa isang mundong puno ng ilaw at mga larawang nagpapakita ng kasiyahan, dumarating ang mga tanong. Hindi kung alam mo ang tama, kundi kung kaya mo pa rin itong piliin.
At sa puso ng isang taong sanay magbigay, unti-unting sumisilip ang pagnanais na tumanggap kahit alam niyang hindi ito para sa kanya. Ang daming tao ngayon parang mas marami kaysa dati. Oo nga, big mass kasi, kaya maraming nag-aalay. Carla, napapansin mo ba ang pagbabago kay Mary? Hindi naman. Baka pagod lang, hayaan mo na lang siya. At sa sandaling yun, nagbago ang lahat. Sa unang pagkakataon, ang kamay na minsang banal ay humawak sa isang kasalanang lihim. Isang lihim na walang saksi. O baka mayroon. May napansin ka ba kay Mary kahapon? Parang may iba kasi sa kilos niya eh. Oo nga no, parang aligaga, parang may iniiwasang tingnan. Guys, baka may iniisip lang. Huwag muna tayong hula ng hula. Hi! Uy, ang ganda ng bag mo, Mary. Ang dami mong dala. Kala ko sabi mo, dala ka ng budget cake. Hay nako, bigay ito ni Lord, blessing niya. Ang mga mata ng kanyang mga kaibigan ay puno ng tanong, pero wala pa rin katiyakan. Isang biro lang ang sagot ni Mary, ngunit may iniwang hilaw na pakiramdam sa hangin. Hindi na siya ang Mary na dati nilang kilala. Alam ko na yan dati pa. Pero hindi ko alam kung kailan ako magsasalita. Mary, totoo ba ang sinabi ni Rina? Hindi ko sabi ko. Opo, totoo po. Nagkamali po ako. Hindi ko na po alam kung paano ko napunta sa ganito. Patawarin niyo po ako. Ang Panginoon ay magpatawad na, pero hindi sapat ang pagsabi ng patawad. Ang tunay na kapatawaran ay may kasamang pagpapanon at pagbabagong totoo.
Sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na pagninilay ni Mary, isang bagong simula, hindi dahil sa kanyang paglimos ng awa, kundi sa pagtanggap at pagmumuni sa kanyang sariling pagkakamali. Father, hihingi po ako ng tawad. Alam ko kung nagkasala ako sa simbahan at higit sa lahat sa Panginoon. Pero gusto ko na pong magbago. Handa po akong harapin ang lahat para makapagsimula ko. Anak, natutuwa ako sa iyong pagbabago. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang sinasabi, kundi pinapakita sa bawat kilos. Bumalik ka sa paglilingkod. Ngunit ngayon, gawin mo ito ng may kababaang loob at katapatan. Oo, Father. Maraming salamat po. Hindi ko na po ulitin. Sa katahimikan ng simbahan, muling sumibol ang isang pusong minsang naligaw, at sa kanyang pagbabalik, hindi siya hinusgahan, kundi niyakap ng biyaya, sapagkat sa Panginoon, ang bawat pagkakamali ay may katapat na pag-asa, at ang bawat pagsuko ay simula ng pagbangon. At muling nagbalik si Mary, hindi bilang usher, kundi bilang membro ng koro, tahimik, simple, ngunit buo. Sa bawat nota ng kanyang awit, naririnig ang kapatawaran. Sa bawat himig, nararamdaman ang biyaya ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. At doon nagwakas ang kwento ng isang lingkod na nagkamali, ngunit muling tumindig, isang pusong bumalik sa liwanag at muling tinanggap ng Diyos sa kanyang bisig.